mga politiko rin at kanilang mga kaalyado ang sumisira at nakakasira at patuloy na pinagdududahan ng mamamayan ang Senado at ang Kongreso o tinatawag nating Philippine Congress. Kasi pag sinabing Philippine Congress, isa naman po yan. Upper and lower, mababa at mataas na kapulungan sa maraming mga issue. Korupsyon, attitude, decorum, style, prinsipyo, at pagkatao. Pag sinabing pagkatao, malawak yan. Kakayanan, nagagawa, meron o wala ang mga mamabatas. Kaya ko ito binabanggit po para ho sa inyong kaalaman. Ang Philippine Congress napakahalaga sa gobyerno. Hindi lang sa paggawa ng batas, kung hindi sila dapat maging independent na magbabantay at magpapalakas hindi lang ng demokrasya, kung hindi ng kaunlaran ng bansa at ng mga Pilipino. Dahil sila nga ay tinatawag nating bulwagan ng mababa at mataas na kapulungan. Sila ang gagawa o ukit ng mga batas na magpapaganda sa ekonomiya, seguridad, kaunlaran ng ating bansa. Sila yung pundasyon. Kung tutuusin po ang Executive Department, Office of the President, sila lang yung mag-i-implement. Sila lang yung magpapatupad ng mga programa na naaayon sa mga batas na ginawa sa Kongreso. Katulad ng budget, yung proposed budget ng Malacanang, Kongreso, Senado mag-a-approve. So napakahalaga po. Kaya yung kanilang posisyon, mahalaga rin pinapangalagaan na hindi dapat nagkakaroon ng bahid ng kahit ano, especially sa korupsyon at pamimersonal. Sila kasi ho yung gumagawa at dapat gawin kung paano maging matatag, malakas at maunlad ang bawat Pilipino at ang bansa dahil sa kanilang ginagawang batas. Pero kung halimbawa ang iba dyan, hindi ko nilalahat, sangkot sa illegal, sangkot sa pamimersonal o personal na issue, yung iba nga ay parang may pagka-traitor pa dahil mas pumapabor pa sa dayuhan kaysa sa ating bansa. Iyon ang sumisira sa kanila. Ang problema, ang Kongreso at Senado, hindi naman po mga impeachable official yung mga yan. Matatanggal lang sila sa kanilang pwesto kapag ka nag-eleksyon at kumandidato kung hindi sila iboto ng mamamayan. Kung meron lang delikadesa, dapat pagka sumasabit sa mga kahihiyan tulad ng korupsyon at iba pa, dapat ginagawa. Ay hindi naman po ginagawa dahil wala yata silang ganun. Delikadesa. Kaya tiisa na lang. Yun ang masakit. Kaya pag nagbaksa ka ng record at magiging history, kasaysayan ng ating Senado at Kongreso, ay sa ngayon ang mababasa mo sa kanyang record ay puro away, korupsyon, takipan, kampihan. Yun ang mabigat. Hindi mo mabasa yung kahalagahan ng isang mambabatas, kahalagahan ng kanyang ginawa bilang sample, halimbawa ng kabataan. Yun po yung dapat mabasa at malaman ng tao. Yung matagal ka na sa mundong ito, halimbawa ay nawala na sila, ay laging maiisip na sayang yung taong yun, sayang yung politikong yun, sayang yung congressman na yun, sayang yung senador na yun. Napakagaling niya. Yun ang dapat laging naiisip at ginagawa ng tao dahil magaling ka. Pero kung nandiyan ka pa lang, ang sinasabi ng tao ay dapat tinatanggal na yan, dapat umaalis na yan, dapat nag-resign na yan. Wala naman niyang ginawa. Yun ang kadalasang record. Kasi base po yan sa aking observation at pagmumonitor sa kanila, yung kanilang performance, pananalita, galaw, at idea sa mga national and local issue. Lalo na ang Senado. Dapat pang international, pang national ang idea at ginagawa. Pero hindi po hindi ko nila lahat. Meron talagang hindi mo malaman kung hanggang kung saan ang direksyon ng galaw at sinasabi.
Kahit sa Kongreso, garon din. Mahigit na 300 ang congressman. Mahigit 24 ang ating mga senador. Pag pinagsama man nyo, alam ba nyo ang Philippine Congress? Bilyon-bilyon taon-taon ang gastos natin dyan. Bilyon-bilyon ang gastos natin sa kanila. Allowance, sweldo at kung ano pa. Elektrisidad, lahat ng gastos, aircon, yan sa kanilang mga opisina. Dito at yung kanilang mga opisina sa kung saan man meron sa labas ng Senado at Kongreso. Pera pa rin ang bayan ang ginagastos dyan. At ang mga staff nila, pera pa rin ang mamayan. So dapat productive, dapat mabunga, dapat maraming accomplishment. Pero nagagawa ba nila? Ayan ang mabigat. Hindi eh. So, hindi ko rin alam kung hanggang kailan yung ganyang klaseng sistema. Paano mababago ang Senado at Kongreso? Maibalik, kung hindi man maibalik, ay makabawi sa napakasamang imahe. Kasi yung issue ng korupsyon, isa sa pinakamalaking kahihiyan, kasamaan sa institusyon. Dahil kung halimbawa kampihan pa, personalan, at may pagkatraidor pa sa dapat manindigan kung ano ang meron sa Pilipinas at teritoryo ng Pilipinas, tapos nagiging katunggali pa, ayun ang lalong dumami. Lalong masama yung record na mababasa ng kabataan pagdating ng araw na itong congressman ito, itong senador na ito, parang hindi Pilipino ang galaw. Itong senador na ito, congressman na ito, wala naman palang nagawa, wala palang alam, pero inilagay. Kaya dapat mabago yun. Marami yun. Yan ang dahilan sa aking personal na opinion. Kaya tayo ay mananatiling maliit na bansa, mahirap pa rin bansa, underdeveloped, at lagi tayong member ng third world country. Ibig sabihin, talagang maraming kulang. Mahirap pa tayo. Hindi pa tayo pwedeng makipagsabayan sa mga malalapit, kaibigan, kapitbahay ng mga bansa. Huwag na tayong agad-agad pupunta sa isipon doon sa European Union o North America, mayaman talaga sila. Dito lang sa kapitbahay natin, napapag-iwanan tayo. Mas masama pa nga ang lumalabas, negatibo ang kanilang nababasa at nababalitaan sa Pilipinas. Pagdating sa kayamanan at mga business na dapat napoproduce at na-develop, tayo kompleto. Marami tayong tubig, marami tayong isla, marami tayong puno, marami tayong taniman, magagaling ang magsasaka, lahat nasa atin. Yun lang priority sa mga programa ang mukhang kulang o hindi nagagawa. Sino kaya ang ating aasahan sa susunod na mga panahon na makakadiscover ng lahat ng ating kayamanang kayang i-develop kaysa sa magpaisi-isi lang? Please like and share.